Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ating sinisimulan ng panibagong taon sa kalendaryo ng simbahan, panibagong taon sa pamamagitan ng panahon ng Adbyento, kung saan tayo inaalay ng Panginoon na panghawakan ang pag-asa sa panibagong panimula na pinagkakaloob niya sa atin. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami makapisan sa iyong pinagaharian sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa unang pagbasa, ipinababatid ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na dumarating na ang kaligtasan ng kanyang bayan sa pamamagitan ng pagdating ng isang matuwid na sugo niya, sang-ayon sa kanyang pangako. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at Juda. At sa panahong iyon, pasisubulin ko ang matuwid na sanga ng David. Pairalin niya ang katarungan at katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, magliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salariguro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kaniyang kalooban. Tapat ang pag-ibig siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, inaanyayahan ni San Pablo ang mga taga-Tesalonika na pagbutihin ang pamumuhay ayon sa natutunan sa kanila. Taglay ang panalangin pag-alabin ng Panginoon ang kanilang pag-ibig sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo.
Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, nagbigay ng mga palatandaan si Jesus upang malaman kung kailan ang pagdating ng Anak ng Tao. Ngunit ito ay hindi dapat ikatakot, bagkus ay ikagalak, dahil hudyat na ito ng nalalapit na kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsisimula na mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin ng magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mga yaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po naman. A new start, a new beginning, a new hope. Panibagong panimula at ang panibagong panimula ay madalas nagdudulot sa atin ng panibagong pag-asa. Mga kapatid, ito isa sa magandang mensahe sa atin ngayon ng panahon ng Adbyento. Pumasok na tayo sa panibagong panahon ng simbahan, panibagong taon sa kalendaryo ng simbahan. At itong pagpasok na ito ay maghudyat sa atin ng pag-asa. Bukas, Disyembre na. Napakabilis ang panahon. Sa Disyembre, alam natin ito yung, sabi nga, sa ating mga Pilipino, hindi parang pinakahintay nating buwan parate. Dahil ito'y buwan ng Kapaskuhan, buwan kung saan pasaya. Nakakadama tayo ng kagalakan sa gitna ng maraming mga naging alalahanin natin ditong nagdaan 11 buwan. At dahil nga, ito yung nagdudulot sa atin ng kagalakan, meron tayong natatanaw na pag-asa.
Pero saan ba magmumula ang pag-asang ito? Sa isa sa mga tanda ng panahon ng Adbyento ay ang korona ng paghanda. Ito na tawag nating Advent Rite, kung saan 4 na linggo ay sinisindihan natin ang mga kandila. At yung unang kandila, ang sinisimbolo nito ay pag-asa, hope. Pero saan ito magmumula? Sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, nagbigay siya ng pangitain na uusbong ang isang panibagong sanga mula sa lipi ni Haring David. At ang usbong na ito ay mamumuno ng buong kaayusan, buong karunungan, at buong katapatan. Ito yung pangako ng Diyos. At ang pangako ito ng Diyos ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng pagkakatawan tao ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't yung pag-asa na pinangahawakan natin sa pagkakataong ito ay nagmumula sa katapatan ng Diyos sa Kanyang pangako. Nagmumula ang pag-asa sa katapatan, katuparan ng pangako ng Diyos sa buong sangkatuan nang isugo niya ang Kanyang anak na si Jesus ng magkatawang tao. So ito yung pag-asa na pinangahawakan ng bawat isa sa atin. At itong pag-asang ito, sabi nga parang pagbuwan ng Disyembre, punong-puno tayo. Dahil nga may kagalakan. Pag may pag-asa, meron tayong parating tinatanaw na maganda. Pag may pag-asa tayong pinanghawakan, meron tayong tinatanaw na maganda. Ngayon, kung may pag-asa na pinanghahawakan ang bawat isa sa atin, iti maghuhudyat una ng redirection sa ating buhay. Kung babalikan natin ang nagdaang 11 buwan, siguro masabi natin maganda, pero masalimuot pa rin. Siguro ito yung pagkakataon para sa atin dahil meron tayong pinangawakang pag-asa na ma-redirect muli ang ating buhay. Redirect kanino? Sa ating Panginoon. Ang paring Jesuitang si Father Mark Link ay nagbigay po ng isang artikulo tungkol sa paglubog ng barkong Titanic. Sabi niya doon sa kanyang pagninilay, kung ikay nakasakay sa Titanic at lumulubog na ito, aayusin mo pa ba yung mga silya sa paligid? Kung nakasakay ka sa Titanic, lumulubog na ito, ayusin mo pa ba yung mga silya doon sa barko? Medyo weird yung tanong. Kasi nga, kung titignan natin, sino mayroong matinong isip na lumulubog na nga ang barkong sinasakyan mo, mag-aayos ka pa ng mga silya. Pero, ang pinupunto po doon ni Father Mark Link ay ito. Baka sa sobrang pagtutuon natin sa paghahanap buhay, nakakalimutan na natin kung paano mabuhay. Baka sa sobrang pagtutuon natin sa paghahanap buhay, nakakalimutan na natin kung paano mabuhay. Baka sa sobrang tuon natin sa buhay, sa mga alalahanin, baka nakakalimutan na natin yung purpose ng ating buhay. Kaya nga ito isang pagkakataon para i-redirect natin ang ating mga sarili. May redirect natin ang ating mga sarili. Ano ba yung mga naging priorities natin dito mga nagdaang buwan? Ano ba yung pinagkaabalahanan natin dito mga nagdaang buwan? Baka mamaya, hindi man talaga ito kailangan. Baka mamaya kung ano yung mahalaga, yun yung nakakaligtaan ng bawat isa
sa atin. Sobrang paghahanap buhay, nakalimutan na natin ang buhay o kung paano mabuhay. Redirect. At bakit tayo magre-redirect? Kasi meron tayong pinangahawakang pag-asa na kapag niredirect natin ang ating buhay, mari may pagbabagong maganap sa atin. Mari may pagbabagong maganap sa atin na makapagdudulot ng higit na saya, makapagdudulot sa atin ng mas malalim na purpose ng pag-iral ng pamumuhay ng bawat isa sa atin. Redirect. Baka doon tayo inaaniyahan ng Panginoon kayong panahon ng Adbyento. Yung pangalawa, bukod sa redirect, dahil tayo mayroong pinangahawakang pag-asa, ay yung pagbabago upang maging handa tayo. Sa Ebanghelyo po, nakita natin na may kaguluhan na ipinahayag ang Panginoon. Tanda sa kalangitan, tanda sa lupa. Na kung isipin mo, pag nag-overthink ka, may stress. Pero yung mga kaguluhang ito, hudyat ng pagbabago. Hudyat ng panibagong kaayusan na idudulot ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, kapag nakita nyo na nangyayari mga bagay na iyon, hindi tayo dapat matakot. Sa halip ay magalak sapagkat nalapit na ang pagliligtas. Ngayon, para mas maunawaan natin, ganito po, yung kaguluhan, pagdudulot ng kaayusan. Ganito kung ilalarawan natin. Halimbawa po, may malaking okasyon sa ating bahay. O meron tayong mga darating na panauhin. Ang isa sa mga pamamaraan ng nating mga Pilipino, ito, ayusin ang bahay. Ayusin ang bahay. Pero obserbahan nyo po, pag nag-ayos tayo ng bahay, ginugulo natin ang bahay. Pag nag-ayos tayo ng bahay, ginugulo natin yung bahay. Ano pong ibig kong sabihin? Halimbawa, magsisimula ka sa salas. Para maayos mo yung salas, aalisin mo lahat yung mga gamit doon. Lalagay mo sa isang lugar. Makikita mo, magulo-magulo ang bahay. Tapos sisimulan mo nang linisin. At yun hindi sa ibang bahagi ng iyong bahay. Guguluhin mo, lilinisin, pagkatapos guluhin, unti-unting aayusin. At kapag nakita mong unti-unti naayos ito, unti-unti naayos, makikiti ka, kaya ko to. May pag-asa pang maayos ko itong bahay namin. So kung nais nating ayusin yung bahay, ginugulo natin ito. At sa kaguluhang ito, unti-unti, aayusin natin ang bawat bahagi. Siguro ganun din sa buhay natin. Kung nais nating ayusin ang ating buhay, pero magugulo sa ating sarili. Meron magugulo sa ating sarili. Baka yung mga priorities natin magulo. Baka yung mga pinagtutunan natin ng pansin magulo. Baka yung mga pinapahalagan natin magulo. Kasi doon makikita natin ano ba talaga yung mahalaga. Ano ba talaga yung mga priorities natin sa ating buhay. At kapag unti-unti nakikita natin iyan, hudyat iyan ng pagsisimula ng kaayusan sa buhay natin.
Sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, pinuri niya ang pamayanang ito dahil sa kanilang kabutihan. Pero hinamon ni San Pablo mga taga-Tesalonica na para bagandagdagan pa. Para bagandagdagan pa. Dagdagan in a sense na kung kayo nabubuhay sa kabutihan, palalimin niyo palalo. Kaya yung paanyaya niya ay mabuhay parati sa diwa ng pagmamahal. Ganun sa buhay. Kumayos ang buhay natin. Kung may natatawag na tayong pag-asa, pinangawakan tayong pag-asa, masabi natin na there is more into life. May higit pa sa ating buhay. Hindi lang ganito na kontento tayo, bagkus alam natin na meron pa. Hey, kung nais nating makita kung ano yung meron pa ngayon yung kahulugan pa na mas malalim na kahulugan ng buhay, kinakailangan simulang ayusin. Kinakailangan simulang ayusin. Kung bakit natin na ayusin? Dahil meron tayong pinangahawakang pag-asa sa ating buhay. Panibagong panahon, panibagong panimula, pag-asa ang idinudulot nito sa bawat isa sa atin. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Naparito si Kristo upang tayo iligtas at nangako na babalik muli sa wakas ng panahon. Manalangin tayo na parating maging handa na tanggapin siya, ating sambitin. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Upang ang ating mga puso ay manatiling bukas sa pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Upang ang liwanag ni Kristo ang pumawi sa kadiliman ng kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Upang ang darating na panahon ng Kapaskuhan ay magdulot sa atin ng kapayapaan at kagalakan, habang tayo'y nagsisikap na sumunod sa halimbawa ni Jesus.
Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang tensya pasalamat nila Johan Eris Lucas, Raymelin Reyes, Marlena Cecil Aguilar, Susana Ramos, Jayen Louie, Jesselian Chinlio Calimon, Stephanie Flores, ang Adas Bakery, Pamilya Sebastian. Para sa natatayang kahilingan ni na Alexis Santos, Al Joseph Javier. Patuloy nating dalangin na pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Apolinario at Ligaya Catalig, Virginia Franco, Tony Cruz, Ana Romero, Maria Cristina Laderas Manginao, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Antonio, Catalina, Cheryl, Rodel, Mario, Irene, Dolores, Orlando, Arcadia, Ernesto, Felicidad, at Valentina. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Panalangin ng pagbabasbas sa korona ng paghahanda. Amang mapagmahal, pinupuri ka namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Siyang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng tao. Siyang karunungan na nagtuturo at gumagabay sa amin. Siyang manunubos sa mga bansa. Amang maawain kami iyong basbasan, habang aming sinisindihan ng kandila ng koronang ito. Ang korona at ang ilaw nito ay maging tandanawa ng pangako ni Kristo na ihahatid sa amin ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa kanyang pamamagitan bilang aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Panginoong Hesukristo, ikaw ang liwanag ng mundo. Ang iyong aral at halimbawa ay patnubay sa paglalakbay sa buhay na ito. Liwanagan mo ang aming isipan at papagalabin ng aming mga puso sa pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Ikaw na bubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin na nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pamanay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasama niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pagkisama niya ay puspusa magnining. Ang tapangako niyang kapanapanabik ay nasa naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kahitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at puling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tutumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi na lahat ang mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang inibang ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagkapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ilan lamang po mga paalaala mula po sa ating parokya. Ang buwan ng pulo ng Sangguniang Pastoral ng Parokya gaganapin po sa darating na Sabado, December 7, sa ganap na ikawalot kalahati ng umaga sa CSA office. Sa ating pong piso ko para sa Pasko mo, tayo po ay nasa day 92 na sa ating paghulog ng piso. At maraming salamat po sa mga naghahandog na kanilang maalkansya para sa ating pong pamaskong handugan. At kasalukuyan pong ginaganap ang ating nobenaryo sa karangalan po na mahal na birin ng Immaculada dito po sa ating parokya, ang patrona po ng ating diocese. At yun din po sa taong ito, ang magiging tema ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan ay Be a Gift, Be a Blessing. At ang motive ng ating decor ay bells and ribbons po, na by next week ay makita na po ang mga Christmas decors ng ating pong parokya. At kaugnay din po nito, ay muli ay naglabas ang Christmas shirt ng ating parokya. Ito po ay pamamahalaan po ng mga altar servers ng ating parokya. Sa mga interesado po ay sa labas po o sa may patio po, nandun po yung mga altar servers natin. Sa mga interesado pong kumuha, yung pong nakalagay po doon larawan ay dinawing po mismo ng Pangulo po ng altar servers. At yun po yung iprinin sa bawat t-shirt po na magagamit natin. So, halaga po ng t-shirt ay 200 pesos. Ang malilikom po dito ay gagawing pondo ng mga altar servers ng ating parokya. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo, taglay ang pag-asang dulot ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.